tuloy-tuloy naman ang dating ng mga mamimili sa isang sikat na bentahan ng hamon sa Quiapo, Maynila, lalo't bisperas na ng Kapaskuhan. Ang ilan namang brand ng Noche Buena item sa ilang grocery, nagkakaubusan na. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, bisperas ng Pasko, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagkukumahog na mag-last-minute Christmas shopping ng mga pang-Noche Buena. Nagkukumahog makabili ng pang-Noche Buena si Aling Florencia ilang oras bago magpasko. Ngayon lang po nagkaroon ng time kasi nakakaano po yung anak ko, naka-confine. Sa day na to, lalabas na siya. Para sinamantala ko na. Last minute rin na pasugod sa grocery si Kayla. Makumpleto lang ang sangkap sa paboritong Mango Grahams. Last minute na po. Bakit po? Mga nagkulang lang po yan, hapahapol na rin. Hindi ba? Bitin. Kapag? Kulang. Kapag? Kapag hindi nahapol. All set na sa Noche Buena si Anita pero bibisita sa kanyang amiga sa bisperas ng Pasko. Nagmamadali tuloy siyang bumili ng aguinaldo. Siyempre, bira ka man na pumunta. Siyempre, para naman masaya sila pag may dala ka eh. Kung binigyan ka ng biyaya ng Diyos, mamimigay ka rin sa kapwa mo. Sa supermarket na ito sa Welcome Rotonda, ubos ng ilang brand at size ang pang Noche Buena. Ang freezer na ito na lagayan ng hamon, maluwag na. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, iniwasan ng ilang tindahan ang pagbili ng sobra-sobrang Noche Buena products. Inaasahan kasi ang pamimigay ng ayuda tuwing papalapit ang eleksyon. Kasi nga, we don't want to over-order kasi ang mga items ngayon, wala nang sole eh. Hindi katulad dati kapag di nabenta. So, we only order just enough. Meron kami yung mas cheaper types of hamon. Yun, di naubos. Ang naubos yung medyo mas mamahalin ang hamon. Pero naubusan din ang particular size ng fruit cocktail. Pero kung hamon lang di naman ang hanap, walang humpay ang supply sa sikat na tindahan ng Christmas ham sa Quiapo, Maynila. Si Randy, kahon-kahong ham ang binili. Pamimigay doon sa biyanan, sa magulang, sa amin. Tradition. Tradition yan since nung lolo ko pa. Dito na bumibili. Nasa 1,800 pesos ang kada kilo ng Chinese ham. Mas mataas ang 40 pesos kumpara na karaang taon. Nagmahal din ang iba pang klase ng hamon gaya ng bone-in ham. Pero sa kabila ng umento at dami ng tao, Tumaas kasi nakaraan decision, medyo mababa, mga 190. Bibili pa rin po, okay pa rin. Kasi masarap naman siya. Marami, hindi kagaya dati na magsisiksikan yan. okay lang. Basta makabili. Angelique, payo ng grupo ng mga supermarket owner para makatipid, hanapin yung mga produkto na may diskwento. Pero tiyakin, yung expiration date ay hindi pa ngayong December 2025. Yan ay para makamenos gastos at maibigay na lamang sa kanilang mga inaanak yung matitipid sa pagbili ng Noche Buena. Yan ang muna ang latest. Balik sa'yo, Angelique. Okay, doon sa bilihan ng hamon dyan sa Quiapo, kahit na nagmahal, talaga bang dinadayo pa rin at pumipila pa rin ang mga tao? Yes, Angelique, kahit na tumaas ng nasa 40 pesos hanggang 100 pesos, itong tindahan na sikat dyan sa Quiapo, marami pa rin talaga yung bumibili. Dahil hindi na kasi minsan presyo yung tinitingnan ng mga tao kung hindi yung experience, yung quality, yung lasa, at yung ma-preserve yung tradisyon na itong kinakain nyo taon-taon ay maihahain pa rin ngayong Pasko. Karamihan nga dun sa na-interview natin ay hindi lamang mga taga Metro Manila kung hindi mula pa sa iba't ibang probinsya. Pero kanina dahil medyo maaga pa, hindi pa ganoon kakumpulan yung mga tao at ayon na rin sa mga nagtitinda. Medyo naging wais na rin yung mga mamimili, pinaplano na rin nila yung kanilang schedule at itong mga nakarang araw pa lamang ay yun na yung bugso ng maraming tao. Angelique? Sige, maraming salamat, Clazel Pardilla.